Maraming nagsabi sa atin na ang Pilipinas ay pwedeng maging sentro ng cannabis research dito sa Asia. Ito tingin ko, Doc, is a cautionary tale. Yun nangyari sa Thailand. Oh, close to home yan eh. Opo. So dapat importante talaga na yung mga lessons na nakita natin sa ibang bansa, magamit natin ng tama, di ba? Kasi sabi nila, pagka daw ang Pilipinas nag-umpisa dyan sa medical cannabis na yan, ang Pilipinas daw ay magiging... Kumusta mga kaibigan? Narito na naman tayong muli sa Doc G at Tito Chuck, ang sumisikat na podcast na napag-uusapan at naiintindihan ang halamang gamot na cannabis. As usual, kasama natin siyempre ang ating doctor's advocate, Dr. Daniel Guzman, also known as Doc G! Wazan, mga nanunood sa ating masayang-masaya ngayon! At ako naman po, si Chuck Manansala, na kung tawagin ninyo ay Tito Chuck. Okay na sa akin yun, Tito Chuck na talaga. Dito sa ating programa, pinag-uusapan natin ang siyensya, ang ebidensya, ang mga umiiral na batas, ang mga panukalang batas, at higit sa lahat, ang mga pag-aalala at pagsasaliksik ng mga pasyente na naghahanap ng lunas sa kanilang nararamdaman. So, good topic yun, di ba? Dapat naman talaga nakasentro tayo sa ating mga pasyente, di ba? Tito Chuck, sa mga pag-uusap natin, parati natin pinag-uusapan kung parang yung mga pangarap natin sa bansa natin. Kamusta na ba yung mga kilusang cannabis sa buong mundo ngayon? Siguro yan ang gawin nating topic ngayong araw na ito. Magkaroon tayo ng maikling survey sa aktual na nangyayari sa ibang bansa na nauna na sa atin. Gusto kong banggitin ang 4 na bansa Ang Germany, ang Israel, ang Uruguay at ang Thailand. Okay yun. Unahin natin Germany. Sa Germany, Doc, nag-umpisa silang pag-isipan ito maaga-aga pa Tapos, nag-umpisa sila, tinanggap nila yung paggamit ng CBD o yung cannabidiol bilang gamot. Kalaunan, ay tinanggap na rin nila ang paggamit ng THC. At sa kalaunan, ay hinayaan na nila yung tinatawag na recreational use. Ano pong importante dito? Tito Chuck, wait. So, nagsimula sila, pinag-iisipan pa lang nila. So, ano yung access nila nun? Medical lang? Medical, sa matagal na panahon, medical sila, ganon. Alam mo, Doc, alam mo naman to kasi doktor ka na ang Germany ang nangunguna na bansa pagdating sa siyensya ng mga gamot o yung pharmaceutical science. Si Bayer nga, dyan ang galing di ba? Kaya lang, pagkatapos ng World War II, natalo yung Germany, nakuha ng mga Amerikano yung kanilang mga siyentipiko, Amerika na yung naging number 1. Pero ang Germany ay napakatagal na naging leader sa medisina pagdating sa pharmaceutical or mga gamot butika. Nagkaroon ng survey sa mga Aliman na 2,500 ang bilang nila at yung kanilang resulta, it offered compelling evidence. Ano ba ibig sabihin ng compelling evidence? Ebidensyang hindi maitatatwa, ebidensyang matibay na merong public health impact ang paggamit ng medical cannabis, Dati, itong pinaka-importanting matutunan Dati, 57% ng kanilang mga pasyente kinukuha yung gamot sa underground. Doon sa illicit market. Nung katagalan, nung magkaroon na ng malinis at mataas na kalidad na pharmaceutical grade o sabihin na nating pharmaceutical quality na medical cannabis, 82% or 82% ang naniwala na mas safe kung ang gagamitin nila ay yung nabibili sa butika. Kaya, importante po yun. Yung natutunan natin sa Germany, importante yung safety. Sapagkat, imbis na lumaki yung illicit market,
lumipat sila sa licit or legal market. Ano pong matututunan natin doon? Ang tinuturo sa atin ng karanasan ng Germany, kapag naitayo natin yung maayos na sistemang may tamang regulasyon, ang tendency po, ang aktual na naging resulta, lumiliit yung gumagamit. Kasi ang nangyari, kinukuha natin mula sa illicit market, nagiging licit. Sa madaling salita, nababantayan natin. Di ba? Di Tama ba yan. maganda yun? Tama yan, Tito Chuck. So, pag nagiging legal ang mga bagay, tumataas ang safety ng mga bagay-bagay. Dahil na-check kung malinis ito, kung may mga halutong hindi dapat nandun, tsaka kung sino yung mga nakaka-access. Kaya nakikita nila sa ibang bansa na nag-illegal na, dapat may sistema na ligtas, nagpapaligtas, at ginagawang ligtas pa yung mga susunod na mga ginagawa tungkol sa mga bagay na to. Yun po yung importansya na pwede makuha sa Germany. Sa Israel, nabanggit mo, anong matututunan natin doon, Tito Chuck? Bago ko po lumipat sa Israel, may isa akong kailangan i-point out tungkol doon sa karanasan ng Germany. Kasi ang nangyari doon, ang alternatibo ay hindi zero cannabis use na gustong mangyari ng iba. Ang tunay na dapat nating kalabanin is the unregulated cannabis use. Ibig sabihin, ipapaubaya mo sa mga kriminal, sa mga sindikato, yung paggamit ng cannabis. Pag tayo'y nagkaroon ng batas, regulated na siya. May doktor na kinakausap ang mga pasyente. May mga gamot na nabibili na ang kalibre ng mga cannabis-based medicinal product ay approved ng FDA. In other words, sigurado tayo sa safety niya. Etong Israel, Doc, kailangan banggitin natin ilang bagay na importante tungkol dito. Dahil may konting utang na loob ang buong mundo sa isang Israelite, no? Si Professor Rafael Mishulam. Si Professor Rafael Mishulam ang nakadiskubre ng anandamide. Siya rin ang unang nag-identify sa THC at saka sa CBD. At nung ginawa niya yun, napakarami niyang ginawang style, no, para hindi siya mahuli. Kasi bawal sa kanila eh. Pero dahil sa kanyang ginawang mga pag-aaral na hindi mo maitatatwa ang siyensya, na-discovery nila kung bakit merong epektong medikal ang cannabis. At yung ganong klase ng pag-iisip ay tumagos sa sistema ng Israel na ginawa na nilang legal ang paggamit ng cannabis bilang gamot. At ang kaibahan nila, nung diniklara nilang gamot yan, dinayban nila, nag-research sila. Nagtayo sila ng mga laboratorio. Nag-imbento sila ng iba't ibang paraan. Kalimbawa, Doc, sila yung nagpauso na yung mga matatanda na medyo nahihirapang makatulog o kaya nananakit ang katawan, pinapupunta nila sa kanilang clinic at pinagagamit nila ng isang equipment na kung tawagin nila ay volcano, na ang ginagawa ata nito, nagbe-vaporize, no? Binivaporize, nagkakaroon ng container, gano'n. Tapos, hinihigop ng mga matatanda. At ang resulta, supposedly, napaka-effective sa mga matatanda na nagkakasakit-sakit na ang katawan at hirap na hirap ng makatulog. Tama Napakaganda. Yun, no? Tama yun. Tapos lahat ng research na nakita ko tungkol sa Geria, yung mga matatanda, no? Sila yung pinaka natutulungan ng mga cannabinoids. Kasi yung mga sistema ng katawan na natural, yung endocannabinoid system, nahihirapan na, syempre, pagtanda, di ba? So yung mga external cannabinoids na yan, na ibsan yung paghina at pagkonte ng natural na mga endocannabinoids. Endocannabinoids. So, diba? Kaya po sa mga kapwa ko senior citizen dyan, ang totoo niyan, tayong isang makikinabang ng gusto kapag nagkaroon na tayo ng access sa medical cannabis. Dahil lahat itong mga nararamdaman natin, ang katapat lang naman nito yung mga NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drug, na pag nasobrahan mo, patay ka. Nakakamatay po ang overdose nun eh. Kaya, Tito Chuck, hindi lang overdose. Ang chronic use ng NSAID,
Prone kasi yon. Yung parang araw-araw mong ginagamit, ginagawa mong candy, Candy, oh. nakakabutas ng tiyan. Minsan, yung pagdugo na yon, hindi mo mapapansin. Iitim na lang yung pupo mo. Minsan, too late na, wala ka ng dugo. Pagdating sa ospital, singputin mo na yung papel. Doon ang gagaling yon. Yung iba naman, sa NSAID, kasi kaya delikado yan, yung kidney mo, yung nagtatanggal, minsan yung liver. Pag may mga tandaan sa ibang sakit, mahina na yung paglinis ng katawan mo, naiipon yan. Delikado yan. Yun. Kaya mga kaibigan, kailangan maintindihan natin to at matuto tayo sa karanasan ng ibang mga bansa na kagaya nitong Israel. Sa Latin America, marami na ring mga nagpaumpisa dyan. Meron silang mga clinic sa Costa Rica, merong malakas na kilusan sa Peru, at marami sa kanila sa Latin America ang dumadive ng maigi dito. Pero may isang bansa dyan na talagang maaga pa lang, no? Sila ang nanguna, sila ang kauna-unahang bansa sa buong mundo na nagdeklara legal na ang cannabis. Walang batas? Yun lang? Legal na? Well, marami silang batas, pero basically ang ginawa nila, pinagkatiwalaan nila yung mga tao, yung kanilang mamamayan, na alam ang dapat gawin. Outright. Legal. Outright, legal na. Sabi nila, legal na. Well, ano yung mga naging safeguard? Ano yung mga naging... Yun yung importante sa atin eh. Kasi, syempre, prone tayo mga abuso kasi. Medyo medyo kakaiba yung Uruguay. Una-una, hindi naman sila ganun kalaking bansa, mas madaling makontrol yung populasyon. Ibig sabihin, madali nilang nasusubaybayan yung pangyayari. Pero eto na naman, ginawa nilang legal, hindi dumami yung users. Ginawa nila yung legal, pero hindi dumami yung mga addict. Marami ang nag-umpisang gumamit ito bilang gamot. At saka merong iba na ginagamit ito for recreational purposes. Pero hindi nagkaroon ng zombie, hindi nagkaroon ng mga... Kasi sabi nila, pagka daw ang Pilipinas, nag-umpisa dyan sa medical cannabis na yan, ang Pilipinas daw, magiging bansa ng mga zombie. Walking Dead. Pero ito tingin ko, Doc, is a cautionary tale. Yun nangyari sa Thailand. Close to home yan eh. Close to home. Medyo samahan ng loob natin noon. Nag-umpisa ano sa mga loob na yan? Nag-umpisa kasi tayo noong 2014. Medyo nauna tayo sa Thailand eh. Nag-iisip-isip pa lang sila. Pero nung pinag-isipan nila, ang bilis na. Tuloy-tuloy na kagad sila. Kaya lang, may konting problema. Nangyari ganito. Yung isang kandidato sa parliament ng Thailand, nangako na pag siya ay nanalo, mamimigay siya ng mga halaman sa mga magsasaka. So agricultural promise siya, hindi medicinal. Iyan ang umpisa. Nanalo siya. Okay. Tapos, naging health minister siya. Naglabas lang siya ng memorandum. Tapos, namigay siya ng mga halaman na cannabis. Nagtanim yung mga magsasaka at saka yung mga dati nagtatanim, naglitawan. Ang basa ng mga taga-Thailand, ay okay na ito. Kaya naging kabuti yung mga yung mga nagtatanim, ang dami-dami. Tapos nagbukas sila ng mga dispensary. Katunayan, may isang Pilipino na nagtayo ng dispensary doon eh. Yung Mabuhay Maharlika, mga kaibigan natin sila, no? At naglakas loob sila na magtayo doon para patunayan na ang cannabis ay pwedeng gamitin sa medical. Kaya lang, later na nag-adjust ang Thailand. Nung umaandar ng lahat ito, bigla nilang sinabi, hindi to pwede sa minor. Hindi to pwede sa buntis. Bago nila illegalize yun, Tito Chuck, hindi nila nilinaw yung regulasyon. Wala silang masyadong naging mga panuntunan at saka regulasyon tungkol dyan. So, anong nangyari? Unti-unti, nagbabacktrack sila. Okay. So, hindi ka na pwedeng tayo ng dispensary sa ganitong lugar. May zoning. Dapat naman. Yung mga kaibigan natin na nagtayo,
ng isang dispensary doon na obliga silang isara yun dahil hindi na pwede doon sa zone na yun. Ang laki ng epekto nito, maraming mga negosyong nagsara, maraming mga tao na nalugi, maraming mga tao na nagbabantay pa. Pero nagpapasalamat tayo sa Thailand dahil nakita natin kung ano yung mga problema kapag hindi tama yung sistemang susundin mo na hindi natin uulitin dito sa Pilipinas. Tama. Dito sa Pilipinas, iba ang gagawin natin. Natuto na tayo riyan, malinaw yung sa ating mga panukalang batas at lalo na doon sa Advocates Bill, minsan pag-uusapan natin kung ano tong Advocates Bill na to malinaw doon na halimbawa, ito ay medical. Hindi ito recreational. Ang gamot ay pwede mo lang makuha kung ikaw ay bibigyan ng reseta ng isang doktor na doktor mo. At yung doktor na yon ay kailangan accredited. Meaning may special training siya. Tapos, pag may hawak ka ng reseta, hindi ka na pwedeng hulihin kasi papakita mo lang naman yun may reseta po, legal po ito. Tapos, pwede mo na siyang bilhin sa kung saan man yung papayagan ng batas. Kung ako tatanungin, simple lang Ang morphine na mas matindi ay nabibili sa drugstore. Hindi lahat ng drugstore, pero may mga drugstore. Kaya pwede rin yun na mabili sa drugstore. Kailangan lang naman dyan ay lisensya. Yung pong isa pang katangian. Lahat ng stages ng ating supply chain ang tawag natin doon Yung lahat ng involved sa industriya ng cannabis, lahat yan kailangan lisensyado. Magtatayo tayo ng opisina para dyan na ang ginagawa lang niya ay nagre-regulate at nagmo-monitor at nagtitiyak na ang cannabis ay hindi aabusuhin. Hindi ba maganda yun, Doc? Tito Chuck, okay yan Parang medical cannabis office ba yan? O agency? Parang ganyan? Meron pang pagtatalo doon sa meron pang pagtatalo kung yan gagawing medical cannabis office na mas simple kasi under the DOH or magtatayo tayo ng isang separate authority tawag ng iba Philippine Medical Cannabis Authority na independent agency pero mangailangan to ng mas malaking budget. Pero ito yung usapin. Nako, mahirap yan. Usaping budget. Ito yung usapin na nagdesisyon na ang mga advocate ang suportahan yung mas simpleng modelo. Tapos, pag-usapan natin ng detalyado ito sa isang episode na tungkol lang dito. Tapos, ang reality check natin ay paano. Ganito kasi yan, Tito Chuck. Yung nabanggit mo, yung morphine, di ba? May global shortage tayo niyan. Kahit ngayon kulang. Pero bakit takot na takot tayo dyan? Kasi nga, nakikita nila kung paano siya naaabuso. So, dapat importante talaga na yung mga lessons na nakita natin sa ibang bansa, magamit natin ng tama, di ba? Lahat na magagandang ginawa ng ibang bansa, tsaka makikita natin, isipin mo, parang paracetamol, gawin natin paracetamol. Makatatakot ka ba sa paracetamol? Never pa nagkaroon sa Pilipinas, never pa natin ginamit. Sa buong mundo gumagana siya. Pero ngayon kasi, yung batas natin, kung anong meron tayo, yung pinag-usapan natin dati, Dangerous Drugs Act, di ba? Hindi natin pwede ito prescribe, hindi natin ito pwedeng gamitin, unless makuha natin yung permit. Anong tawag dun sa permit, Tito Chuck? Compassionate Special Permit. Parang yung permit na yun na wala pa namang nakakapagkuha. Diba? Nakakakuha sila para sa ibang gamot, pero para sa cannabis, wala pa kasi yung available lang, napakamahal Pero alam mo, isang magandang dapat nating i-bring up na topic tungkol dito sa karanasan ng mga ibang bansa. Ang industriya po ng medical cannabis ay hindi lang yung paggawa ng gamot. May mas importante sa umpisa. Yung tawag natin ay pagsasaliksik or research. Maraming nagsabi sa atin na ang Pilipinas ay pwedeng maging sentro ng cannabis research dito sa Asia. Hindi sa Southeast Asia, sa buong Asia. Sa buong mundo. At makukonsider tayo na kabilang sa mga top 10 siguro ng cannabis research sa buong mundo. Napakaraming. Parang yung Iri dati, di ba? Parang rice dati, di ba? Iri, number one tayo dyan. Number one tayo. Ito na naman tayo, Tito Chuck. Nasa dulo Kaya, na naman tayo. pagdating sa dulo, bakit ba ang
maging sexy nitong usapan natin na to. Pero minsan kasi pag sobrang haba, baka mainip kayo. Kaya, kung gusto nyo pang makarinig ng iba pang mga bagay na may kinalaman sa cannabis, kung gusto nyo pang matuto, i-like, i-share at mag-comment po kayo sa baba para malaman namin kung ano ang mga tanong na gusto nyo pang dive natin. Tama. Dito sa ating programa na patuloy na lumalaki ang sumisikat na Doc G